Makakausap po natin ngayon ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines, para malaman ho natin kung kumusta ba yung inilatag na seguridad dito ng PNP. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am Susan. Magandang umaga din po sa mga nakatugaygay at nanonood po sa inyong programa. Kumusta po yung monitoring natin dito sa mga kababayan natin na pumapasok ngayon dito? Yes, Ma'am Susan, kahapon nakapagtala tayo ng mahigit kumulang 13,000 na mga pumunta rito kahapon. At expect natin ngayong araw, Ma'am Susan, ay dadagsa yung ating mga kababayan. At natutuwa naman po tayo dahil yung ating mga panawagan ay natutugunan ng ating mga kababayan, katulad po yung mga ipinagbabawal dito. Ma'am Susan, kahapon nakakumpiska lang tayo ng 4 na pack na sigarilyo. Ibig sabihin lamang po noon... Ano na sigarilyo ho? Yes, bawal po dito. Ibig sabihin lang po noon, yung ating mga panawagan sa pamamagitan po ng ating panawagan pampubliko ay natutugunan ng ating mga kababayan. So meron ba kayo na monitor dito na mga banta o threat doon para ho doon sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Manila North Cemetery? Wala po rin natatanggap na anumang banta, Ma'am Susan. Pero kung meron man po, hindi natin ito ikikipit balikat. Magkakaroon po agad tayo dito ng evaluation at saka assessment. So ilang pulis ho ang nakadeploy ngayon dito sa paligid, diba? Ilang ektarya ho itong Manila North Cemetery para ho matiyak na bawat sulok nito, meron tayong mga pulis na matatakbuhan in any case. Meron na tayong full deployment, Ma'am Susan, kung saan yung ating MPD personnel, mahigit 500 yung nakakalat natin dito. Hindi pa po kasama dyan yung ating mga force multiplier and other local government agency na tumutulong sa atin taon-taon. At sa loob po mismo ng ating pinakamalaking himlayan dito sa lungsod ng Maynila, meron po tayong mga police assistance desk. Kung saan, mamaya po pagdagsa ng mga tao, may makikita po kayo nagpapatrol, nagmamotorcycle sa loob. At meron din po tayong mga ilalagay na mga sekreta o yung naka-plain cloth pag dumagsa yung mga tao para bantayan pa natin yung ating mga kababayan na pupunta po dito. Opo. Napansin ko lang yung may pabango. Bawal din pala magdala ho ng pabango or cologne o na gusto mo. Kasi pagka iba, siyempre gusto mo mag-freshen up dahil pagpasok mo, naglakad ka mahaba, pinawisan ka, bawal pala. Kung kinukonsider po nilang flammable materials, pwede naman po. At may numbering sila, Ma'am Susan, ibabalik naman po yan doon. At nakita naman po natin, katulad din po yung cleaning material na kinumpiska po dito. Ibabalik din po yan kasi may number yan. Pero may mga bagay po tayo na pag nakumpiska natin, depende po yun. Kung maipapile natin kaso sa kanila, katulad ko kung magdadala po sila ng mga deadly weapon, katulad ng barel or panaksak, may kaukulan po itong kaparusahan sa batas. Pero yung mga katulad po ito, ibabalik po natin sa kanila ito pagkatapos po nilang dumalaw. Makiklaim ho nila. Yes po. Ay, yung parang outpost natin dito, sir, ano ho ang magiging papel para ho doon sa mga kababayan na pupunta dito? Paano ho ito makatutulong o paano malalapitan ng mga kababayan natin? Ano pwede nila idulog dyan? Unang-una po, ito po yung ating advance command post natin kung saan nandyan po nakamonitor lahat yung mga personnel natin. Nakikita po natin yung galaw ng mga kasama natin. Pwede rin po mag-report dyan. At sa lobbies mo, Ma'am Susan, meron tayong police assistant desk. Kung sakaling kakailanganan ng ating mga kababayan, nandyan po yung mga police nyo. Pwede nyo po lapitan. At siguro, Ma'am Susan, kunin ko na rin yung pagkakataon na ito para manawagan sa ating mga kababayan na kung kayo po ay magdadala ng inyong mga anak, yung maliliit na mga anak nyo po, lagyan po natin, ipatala nyo po dito. Meron po tayong risk tagging dito. Okay. Para just in case po, Ma'am Susan, na ito po ay mawaglit sa inyo, madali po natin makita yung kanilang kamag-anak o yung kanilang mga magulang. Kasi Ma'am Susan, nagawa na natin ito noong mga nakaraang taon. At gagawin din po natin uli siya ngayon para mapaglingkuran pa natin yung ating mga kababayan. Okay, maraming salamat si Police Major Philip Ines, siya po ang tagapagsalita ng Manila Police District. Ang Manila North Cemetery po ay bukas from 5 a.m. to 9 p.m. Last year po ito ay 5 a.m. to 7 p.m. Pero ngayon ay pinaabot ho nila ng hanggang alas 9 ng gabi at ito po ay hanggang sa November 2. So, yung mga panawagan po, yung mga bawal, huwag nyo nang hundalhin dahil talagang pagpasok nyo pa lang dito sa main entrance ng Manila North Cemetery ay tiyak ko na makukumpis kaya ng mga nagbabantay dito doon sa mga bagay na hindi ko pwedeng ipasok dito sa loob ng sementeryo. Mula po rito sa Manila North Cemetery, back to studio po muna tayo.